ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapuri ay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, tayo po'y nagkakatipon ngayon upang lumapit sa Panginoon. Muli, hilingin natin ang pagbabasbas sa tahanan ito. Hilingin natin ang partisipasyon ng mga banal na anghel mula sa langit na siyang makakatuwang ng nakatira dito sa pagbabantay at pagdalangin sa mga mahal nating kapatid na mga magulang kamag-anak natin na sina Nanay Carmencita, Antonio, Esperanza Abutin at Angelito Gabriel na pawang merong mga tinataglay na karamdaman sa kanilang katawan. Hilingin natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasbas na ito na pagkalooban sila ng lubos na kagalingan sa kanilang karamdaman. Hilingin natin sa Panginoon na hipuin sila mula ulo hanggang talampakan upang pagalingin, bigyan ng kaginhawahan, kalusugan, kaayusan ang kanilang katawan. Hinihiling natin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pakinggan po natin ang pagbasa ng salita ng Diyos. Sino pwede magbasa? Halika, ikaw. Oo. Tuloy-tuloy lang. Upo muna po kayo. Hindi na. Yun lang sa taas. Unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig. Para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pongpiyang na tumatalingking. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pa't napalilipat ko ang mga bundok. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at iaray ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, wala kabutiang maidudulot ko sa akin. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawain ng sama. Ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang bukas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Ito ang banal na salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Tayo po tayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng mga salitang sinabi ko sa inyo. Hindi makakapamunga ang mga sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Mananatili kayo sa aking pag-ibig kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko. Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig.
Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, O Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ilang tagubilin lang po. Pwede pong umupo kung gusto niyo umupo. Sa buhay po natin, hindi araw-araw ay Pasko. May mga pagsubok tayong pagdaraanan. Katulad po ng mag-asawa. Hindi puro sarap, hindi puro saya, hindi puro kaligayahan. Dadaan at dadaan tayo sa mga pagsubok ng unos ng buhay. Ganon din po sa tahanan, sa mga taong mahal natin na nakakatulong sa atin. Kaya sa sinasamantala natin yung kasiyahan, tingnan po ninyo, ito mga picture na ito, souvenir ito nung siguro Pasko. Di po ba masaya pag Pasko? Masaya pag Valentine's, masaya pag Fiesta. At sa buhay natin, araw-araw, pinapaalala sa atin ng Panginoon na hindi lagi saya. Meron daranas po tayo ng mga pagsubok sa buhay. At ito po ay pinahihintulutan ng Panginoong Diyos na mangyari sa atin para tayo'y maging matatag sa araw-araw nating paglaban sa ating pagsusumikap. Sapagkat tayong mga taong nabubuhay sa mundo, tayo po'y pansamantala lang dito. Mga turista lang po tayo dito sa lupa. Hindi po tayo magtatagal dito. Wala pong mananatiling nakatayo dito. Paglipas ng takdang panahon, tayo po'y lilipas. Isipin na lang po ninyo. Siguro after 100 years, tayong lahat wala na. Wala na rin ang bahay na ito. Wala na yung mga sasakyan na ating pinaghirapan, mga ari-arian, maaaring iba na ang nag-uukupa o iba na ang gumagawa. Wala na rin yung naging problema natin noon. Lahat po lumilipas. At pinapaalala sa atin ng Panginoon na habang tayo'y nabubuhay, ay dapat tayo'y marunong lumingon sa pinanggalingan po natin. Lalo na sa pinanggalingan natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Lahat lilipas, mababago, pero ang tanging hindi po matatapos, hindi mababago, ay ang ating Panginoon at ang mga salita ng Diyos. Ibig sabihin, kung tayo po'y naririto ngayon, tulad ng mga batang ito, sigurado, yung mga maedad na, maaaring ako, mauuna ako sa grupo na ito na kunin ng Panginoon. Di ba? Yung may mga edad. Yung may mga karamdaman naman, ay binapanalangin natin sa Panginoon na bigyan pa po ng karagdagang buhay. Sapagkat ang Panginoong Diyos po, mapagmahal, maunawain. Kung ano yung hinihiling natin sa Kanya, na mula sa isip natin at sa puso na taimtim, totoo tayo sa ating hinihingi, ibibigay po niya. Pero kapag nagsisinungaling tayo, alam niya. Kapag tayo po ay nagdududa, alam niya. Kapag tayo po ay nag-aalinlangan, alam niya. O kapag tayo ay kunwa-kunwarian lang, mabait, alam din po niya. Bibigyan ko po kayo ng isang example. Nagmimisa po ako sa Isla Bonita. Aprobahan ni Mayor Nonong yung simbahan sa Isla Bonita po ay alam ni Marlo yan dahil si Ate Aida po ang kabibes ko doon sa Isla Bonita. Sila yung mga pioneer doon. Merong isang matandang babae, mga 74 or 75 years old, lumapit sa akin pagkatapos ng misa. Nahabag po ako sa kanya sapagkat kita ko po, weak siya, mahina po siya, may sakit siya. Senior na po siya, pero nakikiusap siya, sabi niya, Father, tulungan mo naman akong ilapit sa Panginoon Diyos na wag na muna niya akong kunin. Bakit? Sabi ko po, Nay, Father, ang pakiramdam ko po, hindi na ako aabot ng isang buwan. Ang hina po ng pakiramdam ko. Sabi ko, Nay, yung bang hinihingi mo,
taimtim sa puso mo at pwede nating ibigay ang dahilan bakit humihingi ka ng extension ng buhay mo. Kasi po, sa sarili natin, tayo ang nakakaramdam eh. Alam natin kung tayo may sakit, alam natin, kaya yung iba nagagalit sa doktor pag tinaningan eh. Sabi niya, bakit Diyos ka ba? Di ba? Napanood niyo yung kay Vilma Santos. Diyos ka ba? Wala kang karapatan magsabi na bibigyan mo ako ng 3 buwan na lang ang buhay ko sa mundo. Hindi ka Diyos. O, di ba? Sa buhay po natin, nararamdaman natin kapag tayo mahina. Kapag tinanggap natin na mahina tayo, mahihina talaga tayo. Kung ano yung ibinuka ng bibig natin at sinalita natin, makapangyarihan po ang bibig, ang dila. Kapag tayo sinabi natin ang hirap ng buhay, hirap na kami, mahihirapan talaga kayo. Lagi na lang po kami walang pera. Kung anong sasabihin natin, yun ang mangyayari kasi yun ang pinaninindigan natin eh. Bakit hindi natin ibahin? Diba? Yung bata nangangakyat doon sa bintana, mahulog ka! Mahulog nga. Kasi sinabi niya mahulog eh. Dapat sinabi niya, Bibi, halika, huwag kang mahuhulog. Diba ang sigaw? Oh, mahulog ka! Eh, diba yung mga sinasabi po natin, makapangyarihan. Mga minamahal kong kapatid, sabi ko doon sa matanda, Nay, taga-naik po siya doon nagsimba at kasi may apo siya doon sa isla. Sabi niya, ano po bang reason bakit gusto niyo humingi ng extension sa Panginoon? Sabi niya, Father, yung anak ko, single mother, iniwanan ng asawa, sumakabilang bahay. 3 ang anak. Isang 3 years old, isang 4 years old, at saka isang 6 years old. Ako po ang nagbabantay kasi naghahanap buhay po siya. Wala na rin po akong asawa. Father, kapag namatay po ako, kawawa yung mga apo ko. Sabi ko, Nay, alam po ba ninyo, yung reason mo, talagang reasonable. Maunawa ng Panginoong Diyos kung talagang totoo yan na papanindigan mo, mamahalin mo, aalagaan mo, aasikasuhin mo yung mga apo mo. Talaga pong bibigay ng Diyos sa iyo yung hinihiling mo. Halika po, magdasal tayo. Nagdasal po kami. Sa pagdarasal po namin, umiyak si nanay. Ako po napaiyak na rin kasi kaimtim sa kanyang puso yung kanyang hinihingi. Okay. Tuwing linggo po nagsisimba. Tapos pag umuwi sila sa naik, hindi ko siya nakikita. Pagkalipas po ng 3 buwan, dumating sila roon. Nang pumunta sa simbahan yung bata, at malapit lang doon sa simbahan yung bahay, nakita ko po ang daming pasa ng bata. May pasa, may kurot, may palo, may ano. Paano ka? Pinalo ako ni Lola. Ay, bakit may bukol ka? Nuuntog ako, nagalit si Lola. Tinawag ko si nanay. Sabi ko, Nay, di ba nagdasal tayo sa Panginoon? Ano ba yung pinangako mo? Mamahalin mo, aalagaan mo, aasikasuhin mo yung mga apo mo, sapagkat walang mag-aasikaso, may trabaho ang anak mo. Ikaw lang ang tanging magbabantay sa kanila. Pero bakit puro bukol? May sukat, may kurot, may palo. Di ba? Nangako ka sa Panginoon na mamahalin mo. Naku, Nay. Iyak siya. Umiyak siya bigla sa harapan ko. Naalala niya yung pangako namin at pakiusap namin sa Panginoon. Dahil siya po, nung ipagdasal ko, gumaling siya, lumakas siya. Malakas pa siya sa kalabaw. Talaga nakita ko po kasi pag nagbubuhat siya ng tubig eh. Hindi na po siya, dati nakita kong mahina na senior citizen. Pero pagkalipas ng ng 3 buwan at pabalik ng naik, balik ng Isla Bonita, na iba na naman po nakita ko, iba naman yung ginagawa niya sa apo niya. Kaya sinabi ko sa kanya, dahil hindi po yan ganyan ang pangako natin sa Panginoon. Doon po napaiyak siya. Maniwala po kayo mga kapatid, 86 years old na po siya ngayon. Mahal na mahal niya at inaalagaan yung mga apo niya. Nasa elementary na at saka nasa high school na yung panganay. Pero hindi, tinatanong ko yung mga bata pag hindi na po kami napapalo ni Lola. Naawa nga kami kay Lola pag mayroong may sakit sa amin. Talagang siya po yung hindi natutulog, inaasikaso po niya. Mahal po namin si Lola, Father. Mga minamahal kong kapatid, kapag totoo po tayo sa ating pangako sa Panginoon. Kaya maniniwala po ba kayo na
itong mga tao na tumutulong sa atin at pinagkakautangan natin ng loob, sila Nanay Carmencita, tama ba yan? Opo. Si Nanay Esperanza, pare-pareho ng mga senior na ito, no? Opo. At saka si Tatay Angelito. Ilan taon na si Tatay Angelito? 25 years old. So, tingnan po ninyo. Ako po, may additional na function ako sa munisipyo. Siguro, hindi kayo maniniwala sa edad ko ngayon. Ako po'y 65 years old na. Senior na din po ako. Kaya inilagay ako ni Mayor Volter sa Senior Citizens Office sa OSCA kapag may mga problemang may mga sakit na senior, anointing for the sick, of the sick, kinakahiran namin ang langis. Pag may namatay, huwag naman, binimisahan namin. At yung iba-ibang tulong at suporta sa mga senior, ginagawa po natin. Ang presidente po ng Senior Citizen, yung federation, di ba bawat barangay po may presidente ang senior. Tapos nag-elect sila ng federation president para sa lahat. Yun naman ay mga kaano ng provincial senior citizen. At yun po ang ginagawa ngayon para tulong lalo na doon sa mga kababayan po natin kahit nasa ibang bansa, kahit nasa ibang bayan na taga Rosario ay pinupuntahan namin. Meron po kami pinuntahan sa Alfonso na namatay na senior, hindi na naibalik dito, doon na minisahan, pumunta po kami. Ang ano ko po dito, ang point ko po dito mga mahal kong kapatid, huwag tayong magsasawa sa pagdarasal. Ako po'y natutuwa nung sabihan po ako ni Merlo na magpapa-blessing at magpapadasal. Sabi ko, di ba nag-blessing na tayo doon? Sabi niya, opo. Meron lang pong request yung ano. Yun po, kapag nag-request ang pamilya, isang bagay na mahalaga po sa ating Panginoon. Pero tandaan po lagi natin mga mahal kong kapatid, ang Panginoong Diyos po ang makapangyarihan at siya po yung may kapangyarihan sa buhay natin kahit sino sa atin. Huwag nating isipin na ang isang batang katulad niya na malusog, ang Panginoon po ang nagtatakda kung kailan. Kung uulan, araw, gabi, umaga, at sa buhay po natin, siya rin nagtatakda kung kailan niya tayo pupunin. Kaya ang importante, malakas ang kapit natin sa Diyos. Dapat po, meron tayong tapat na pananampalataya sa Kanya. At ang sikreto po, na pagtawag sa Panginoong Diyos, dapat ang relasyon natin sa Kanya, walang hadlang. Hindi po pwede yung mahal natin siya dahil may kailangan tayo, tapos hindi na naman natin siya papansinin. Dapat ang relasyon natin, katulad ng relasyon ng nanay sa anak, ng tatay sa mga anak. Na ang magulang, kapag masama ang loob sa anak dahil matigas ang ulo at hindi sumusunod, pag humingi yan, sigurado hindi yan bibigyan. Ang Panginoong Diyos po, kapag tayo'y hindi tapat sa Kanya at meron tayong mga kasalanan din, hindi may hadlang, hindi po mapapakinggan yung ating panalangin. Para po yan yung isang hose na may bara. Hindi makakadaloy yung biyaya sa atin dahil may hadlang. Kaya ang kinakailangan po natin, mga mahal kong kapatid, una, dapat tayong totoo sa sarili natin, totoo po tayo sa buhay natin. Lumapit tayo sa Kanya, magsisi tayo kapag tayo'y may mga pagkakamaling nagawa at mga kasalanan. Alam po ninyo, tuwing mahal na araw, nagkakaroon ng kumpisalang bayan. Pati ako hanggang 13 po, nakakarating ako naik kasi yung mga minimisahan ko po, nag-request sila. Ako po, nagtumatanggap ng mga kumpisal na mga tao, dapat din mag-unload din ako ng mga kasalanang ginawa ko at saka yung mga kasalanang ibinigay ninyo sa akin. Kaya nung pong Miyerkules Santo, doon po ako nagkumpisal kay Bishop Reynaldo Evangelista sa Katedral ng Imos. Nagkumpisal po ako sa kanya, sinabi ko lahat para, kasi po, sa maghapong pagpapakumpisal, lahat ng kasalanan ng tao na napunta sa'yo, parang mahina rin po ang katawan namin. Kinakailangang ma-unload, malinisan, mahugasan, maalis yung mga hadlang. At yun po ay dinirekta ko kay Bishop
evangelista. Nagkakwentuhan tuloy kami. Sabi niya, katuwang pala kita sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Salamat, kapatid. Salamat, Father. Sinabi ko sa kanya, pagkatapos nun, meron din kami kumpisalang bayan sa Tracy Martyrs. At 3 lugar po doon sa simbahan. Kaya dito po sa atin mga kapatid, kailangan po natin na kapag tayo nadapa, babangon. Kapag tayo nagkasala, humingi ng tawad. Yun lang po ang importante. Yun lang po ang gusto ng Diyos sa atin. Nung likhain ng Diyos ang tao, alam na niya po na tayo'y mahina at makasalanan. Alam niya na madali tayong mahulog sa tukso. Pero sa kabila po noon, minahal niya tayo. Ang dahilan, dahil ang tao ay nagbabago, marunong magbalik loob. Kaya kinakailangan po, magbalik loob tayo, matuto tayong lumapit sa Kanya. Mahirap po sa isang tao ang mataas. Ang tingin mo sa sarili mo, mataas ka. Dapat ang tao mapagpakumbaba. Dahil kapag nasa baba ka, ang gagawin ng Diyos, itataas ka niya. Ay kung nasa taas ka, wala nang dahilan, ibabagsak ka na lang kasi nandudun ka sa sobrang taas mo. Kapag mataas ang tao, mataas ang pride, hindi marunong magsisi, hindi marunong umamin ng kasalanan, ang hirap pong maligtas at mahirap patawarin. Sige nga, paano kita patatawarin kung ayaw mong umamin sa kasalanan mo? Alam na ng buong bayan na ikaw ang may kasalanan, ikaw na lang ang nagsasabi na hindi ko kasalanan. Mahirap kang mapatawad. Kaya po mga minamahal kong kapatid, sa pamamagitan po ng ating sama-samang pagdarasal ngayon, hindi naman nag-request ng misa si Merlo ang kabilya, kundi blessing at kaunting basbas at pagdarasal. Hinihiling ko po sa bawat isa sa atin na nandito na sana po ay magkaisa tayo araw-araw. Hindi po mahirap na tayo'y manatiling na nakakasangga ng Panginoon. 3 bagay lang po ang dapat natin gawin. Pagising sa umaga, magdasal po tayo at magpasalamat. Humingi ng gabay. Simple lang po, kahit anong dasal ang alam nyo, idasal nyo po yun. At hilingin sa Panginoon na gabayan tayo sa lahat ng ating gagawin. At nawa ang lahat ng ating gagawin at iisipin sa maghapon na ito ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Yun po yung importante. Pagkatapos, humingi tayo ng gabay na naway ipagkaluban tayo ng mga biyayang kailangan natin at iligtas tayo sa lahat ng panganib, sa lahat ng masama, at iligtas tayo sa mabibigat na karamdaman. Humiling tayo ng patnubay niya at pagbabasbas, maniwala po kayo, hindi tayo mapapahamak kapag inuna natin ang Panginoon. Amen? Amen. Unahin natin siya, humingi tayo ng gabay at ibibigay po niya yun. Sa pagdarasal po natin, maging makatotohanan tayo. Yung hindi kayo nagsisinungaling, hindi kayo nag-aalinlangan, hindi kayo nagbibiro. Basta kung ano yung iniisip ninyo na makabubuti sa inyo, sa anak nyo, sa pamilya, hilingin sa Diyos at ipagkakaloob po sa inyo. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po ay tatayo. Hilingin natin sa Panginoon, unahin natin ang pagbabasbas at pagdalangin sa mga may karamdaman. Dakilang Diyos, makapangyarihang Ama, na may gawa ng langit at lupa. Sa oras po ito, nagkakaisa kaming lahat na narito ngayon sa bahay ni Nanay Carmencita Antonio, kasama po sina Nanay Esperanza at Tatay Angelito at iba pong mga kamag-anak at mga kaibigan na natin dito ngayon. Panginoon, itinataas po namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Una po, dinudurog namin, winawasak, pinalalayas ang lahat ng uri ng masamang espiritu ng sakit at karamdaman sa 3 taong ito. Hipuin mo po sila, Panginoon, pagalingin at pagkalooban po ng panibagong lakas at panibagong buhay. Ito pong mga taong ito ay kilala sa pagtulong sa mga kamag-anak at sa mga kaibigan. Panginoon, pagkalooban po sila ng pagkakataon na makatulong pa para sa iba. Hinihiling po namin, Panginoon, inaangkin po namin sa tulong ng mga anghel sa langit at ng iyong anak na si Jesus. Inaangkin po namin ang lubos na kagalingan kung anumang karamdamang cancer, anuman pong
sakit sa puso, anumang pong prostate o iba't ibang karamdaman mula ulo hanggang talampakan, hinihiling po namin, Panginoon, na pagalingin mo po sila. In Jesus' name, in Jesus' name, sagot? Amen. Mabubuksan niyang ilaw, hindi na. Hindi na po. Ah. Ngayon, manalangin tayo upang hilingin ang pagpapala ng Diyos sa tahanan ito. Manalangin tayo sa ating Panginoong Diyos upang Kanyang pagpalain at pagkalooban ng kapayapaan ang tahanan ito. Sino pwede magbasa? Ikaw na lang ulit. Ang itutugon po natin, Panginoon, dinggin mo kami. Ulitin po natin. Panginoon, dinggin mo kami. Tuloy lang ang lahat ng ENC. Naway maligtas sa mga taong nakatira rito sa kamay ng demonyo at sa pangaakit ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Naway tamasahin nila ang makalangit na katiwasayan at kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Naway makaiwas sila sa panghihikayat ng mga masasamang espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Naway maging bukas ang kanilang mga puso sa pangangailangan ng kanilang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Naway maghari sa bawat isa sa kanila ang pagmamahal sa kapwa at sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Naway maging magandang halimbawa ang kanilang buhay, Kristiyano sa kanilang mga kapitbahay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Naway mapuno ang tahanan ito ng halakhak ng mga mapagmahal at malulusog na mga bata. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Naway pabanalin ng Diyos Ama ang kanilang mga gawain at gantimpalaan ng sagana ang mga ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Naway pag-aanin ng Diyos Ama ang kanilang mga tiisin at suliranin at sila'y aliwin sa mga panahon ng pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Naway mamuhay silang magkakasambahay ng may pagkakaunawaan at pagmamahalan ng sa gayoy, ganito rin sila mamuhay sa tahanan ng Diyos balang araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Manalangin tayo, Panginoong Jesucristo, iyo pong ipinag-utos sa iyo mga apostoles na ipanalangin magkaroon ng kapayapaan ang bawat tahanan na kanilang papasukin. Isinasamo po namin sa iyo na pabanalin ang tahanan ito. Bigyan mo po ng masaganang pagpapala at kapayapaan. Naway datnan sila ng kaligtasan. Naway makapamuhay sila ng buong linis na naaayon sa iyong kalooban. At tanggapin mo po silang na makapamuhay sa iyong tahanan balang araw. Ito'y hinihiling namin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Manalangin tayo, O Diyos, amang makapangyarihan, sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng iyong anak na si Jesucristo, binuksan mo po sa amin ang pintuan ng langit upang aming maging tahanan. Pagpalain mo po ang itong pintuan ng tahanan ito na siyang upang walang mga bagay na makakapinsala ang makapasok dito at upang ito ay mamalaging bukas sa mga taong inuutusan mo at sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ito'y hinihiling namin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sunod po natin basbasan ang salas na ito. Manalangin tayo, Ama, niloob mo po na ang tao ay mamuhay na kabilang sa isang pamilya. Pagpalain mo po itong salas na siyang pinagtitipunan ng mga naninirahan dito. Naway ang buong sambahayan ay makatagpo rito ng pahinga at katiwasayan ng loob. Manatili sana silang nagmamahalan sa isa't isa upang ang sino mang bumisita sa kanila ay matuto sa kanilang magandang halimbawa. Ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Amen.
Basbasan po natin ang kusina. Manalangin tayo, aming Ama, nilikha mo po kaming espiritu at laman, katawan at kaluluwa. Kaya pagpalain mo po ang kusinang ito na siyang pinaglulutuan ng pagkain ng buong sambahayan. Naway, bagampanan po nila ng buong husay ang kanilang tungkulin sa pagtanggap nila ng kinakailangan ng kanilang katawan. At gayon din naman, naway maalala po nila ng may pagmamahal ang mga taong nagugutom at nauuhaw. Ito'y hinihiling namin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pipindisyonan po ng pari ngayon ang buong bahay. Naway, panahanan ito ng mga tunay na alagad ni Jesucristo sa pag-iisip, sa pagsasalita at sa gawa. Sumayin niyo ang Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan, pagpalain mo po ang buong tahanan ito. Naway magkaroon po dito ng kalusugan, kalinisan, pagwawagi laban sa kasalanan, lakas ng pagkakaisa at pagmamahalan, pagpapakumbaba at kabutihang loob at kahinahunan. Buong pusong pagtalima sa iyong banal na kalooban at pagpapasalamat sa Diyos Ama, sa Diyos Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Naway manatili ang pagpapala mo sa tahanan ito at sa mga taong naninirahan dito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Dakilang Diyos makapangyarihang Ama, basbasan mo po ang mga tubig na ito na maging banal na tubig na magagamit ng mga taong naririto. Pwedeng inumin, pwedeng gamot, pwedeng magamit sa pagtataboy ng anumang uri ng masamang espiritu. Ganon din po, Panginoon, basbasan mo po ang asin na ginagamit namin bilang preservative at pagbibigay lasa sa mga lutuin. Ganon din po ang bigas, Panginoon, na patatagin mo ang pagkakaroon ng ikabubuhay sa tahanan ito na hindi sila maubusan ng pagkain kailanman. Ganon din po, Panginoon, basbasan mo po ang mga coins na ito na nagsisimbolo sa kabuhayan ng buong pamilya at sa lahat ng narito. Nawa, ang sino mang makapag-uwi ng mga coins na ito na binasbasan at makapagtabi, diringgin mo ang kanilang mga dalangin. Yayaman kaming lahat po ay umaasa sa iyong kabutihan at kagandahang loob. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ito pong binasbasan na asin, kapag magluluto, kung sino magluluto dito, ay pwede rin kayong humingi para pag magtitimpla o magluluto ng pagkain o ulam, itong na-bless na asin ay pwede pong ilagay ninyo sa lulutuin nyo. Na-bless na po ito, para bless na po. Minsan kasi, pag tayo ay kumain, parang kung kailan tayo nabusog, sumasama yung pakiramdam natin, lalo na sa pagkain ng kanin. Ito po, bigas na ito, pag magluluto, sinabi ko na kanina, na kahit 3 butil na bigas, ilagay dun sa rice cooker pag magluluto, para ma-bless yung buong nilulutong pagkain. Amen? Amen. Mamaya na po natin ito isasabog. Ito po mga kandila na ito ay pakisindihan na at ibigay sa mga nandirito para Lighter. pag-ikot po natin. Kasi lighter. Ayaw nga sumindi. Hindi tayo. Hindi lang. Second may lighter. Di bakit mo? Dito na po kayo magsindi sa ano? Oo, dito na lang sumindi. Doon po sa ano, isa-isa lang. Sige po.
kayo sumindi. Patay natin electric. Nagdikit-dikit sa init. Oh, sabi. Sa'yo ako susunod. Saan tayo? Ito na. Saan ang una? Ito po tayo. Medyo kulang yung ano kasi wala tayong music. Yan. Ano ba? Oo. Okay na yan, Father. Oh, ito, kailan yung chat pagtapos po. Safe. Walang nangangalabit kayo dito. Binasin. May nakasilip. Nakasilip. Oo. Dito pa sa kabila pa. Tulog mo na lang yung sila. Tayo lang. Saan yung lahat ilaw? Ay, walang ilaw. Wala yata ilaw dyan. Yung mga ilaw doon, nagana pa sa CR? Bukas na? Bukas na yun. Magka-blessing dito kasi kasuin niya yung wiring installation lahat. Baka nag-short circuit lang. Yung buhok, baka masulit. Maybe dito ka na lang. Stop na yan. Ganda naman naman kaya. St. Martin. Hindi ba talaga eh? Sa bodega. Meron nga atang bodega. Kasi Father to kung ano, bodega. bodega. Nasaan ang pili? Ito ko pa. Doon sa Ano po? Sa likod. Dito po pala. labas na tayo. Bukas pa yung Ante buwan. sa likod po, Father. Hawak. Hawak. Sige, sige. Bakit po yung water doon yung labas Sa na bote. Sa bote. Buksan mo na yung isang ano. Yung ano, pag mayroong medyo saan o ano, pwedeng ilimin niya. Kaya gusto ko nasa bottled water para malinis. Bunga pa mangga. Ay, Namatay. Ito po sa dulo. Yan sa loob ba? Patay din ako. Yiking. Tama yung kaingola. Ay, sa loob din. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit Magat, ka. pwede po doon. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo, di sa lupa para sa langit. Bigyan mo ang mga nakakaan sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Doon kami mahintulog sa tukso. Kaya kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat. At napaalam sa iyong
magkasawalang